Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church online midweek service. Atin pong pag-uusapan sa gabing ito ang pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Ang mga talata po na pagbubulay-bulayan natin ay matatagpuan sa Lucas, Kabanatang 16, simula talatang 19 hanggang 32, subalit ito po ay hahatiin po natin sa dalawang bahagi. Meron po tatlong uri ng kamatayan. Balikan ko lang po. Una po, yung tinatawag na spiritual death. Physically alive but spiritually dead. Walang personal na kaugnayan sa Diyos. Maaaring buhay sa physical pero patay sa buhay spiritual dahil wala pong personal na kaugnayan o hindi pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pangalawa pong uri ng kamatayan ay physical death. Ito po yung lupang katawan na babalik sa lupa o alabok ng lupa o mga katawan na namatay na sa iba't ibang kadahilanan. At pangatlo po ay ang second and eternal death. Ang mga namatay na napahamak at tuluyang mawawalay sa Diyos magpakailanman. May malungkot na balitang naghihintay pa sa kanila. Ano po? Ang tatlong uri po ng kamatayan ay spiritual death, physical death, second and eternal death. Ano po? May ilang tao na rin ang nagtanong sa akin kung paano paghahandaan ang kamatayan o ang pisikal na kamatayan. Ilang beses ko na rin sinabi na hindi ang kamatayang pisikal ang dapat nating paghandaan, kundi ang buhay at ang magiging buhay na walang hanggan. Kasama ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus magpakailanman. Ikaw, paano mo pinaghahandaan ang buhay na walang hanggan? May hangganan ng physical life natin dito sa lupa, pero ang spiritual life natin ay maaari pang makapaghanda para sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoong Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, pinagpala mo kami sa mga oras na ito upang minsan pa ay katagpuin ka namin sa pamamagitan ng aming sama-samang pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Samahan niyo po kami samantalang nais po naming mapagyaman ang aming buhay espiritual sa pamamagitan ng inyong mga salita. Samahan niyo po kami ng banal mong Espiritu o Diyos, katagpuin kami sa abot ng aming pagkaunawa. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin. Amen. Huwag mong paghandaan ang kamatayan dahil darating iyan pero hindi natin alam kung kailan, kundi ang paghandaan mo ay ang buhay na walang hanggan. Paano mo pinaghahandaan ang buhay na walang hanggan? Ang kwentong ito ay kinuwento ng Panginoong Jesus laban sa mga ganid na o makasarili o sakim ng mga Pariseo na ang kayamanan ay maaaring maging kabaligtaran sa kabilang daigdig. Naglahad si Jesus ng kwentong ito na magdadala sa atin sa likod ng tabing. Parang pagsilip sa atin ang kwentong ito sa tabing na nagbubukod sa patay mula sa mga buhay. Simula po sa talatang 19 ng Kabanatang 16 ng Lucas, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Merong dalawang karakter ang kwento ni Jesus. Pansinin natin ang una. Ang isang mayaman, subalit walang pangalan. Mayaman pero walang pangalan. May dahilan sa kwentong ito kung bakit walang pangalan ang binanggit na mayaman. Mayaman po siya sa dalawang bagay. Una, sa mga damit na mamahalin. Laging branded ang sinusuot ni rich man. Pangalawa, sa masaganang pagkain araw-araw. Laging puno ang mesa ng mga pagkain mula sa main dish hanggang sa dessert o panghimagas. Sa dalawang bagay na iyon, naging rich si rich man na doon lamang umiikot ang buhay niya. Pangalawa ay may isang pulubi na nagngangalang Lazaro. Buti pa ang pulubi, may pangalan. May dahilan din sa kwentong ito ni Jesus na nagbanggit siya ng pangalan. Ang ibig sabihin ng Lazaro o Lazarus ay God has help. God has help.
Ang kalagayan ni Lazaro ay isang pulubi na naghihintay ng mumo o crumbs na nahuhulog mula sa mesa ng mayaman na siguro ay winawalis palabas ng bahay na may mga aso rin na naghihintay din ng makakain. At ang mga aso ay dinidilaan ng mga sugat sa katawan ni Lazaro. Sa talatang 22, sabi po dito, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Natapos na ang pisikal na buhay ng dalawa sa lupa, si beggar Lazarus at si rich man. Ang pulubi na si Lazaro, pagkatapos ng pisikal na kamatayan, ay mayroon pong convoy ng mga anghel at dinala sa piling ni Abraham. Bakit kay Abraham? Anong pagkakahalintulad mayroon silang dalawa kung bakit sila ay magkasama pagkatapos ng pisikal na kamatayan? Simple lang po ang sinabi naman sa mayaman, namatay rin ang mayaman at inilibing. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa talatang 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingalang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko munang linawin kung bakit ang mayaman ay walang pangalan at ang pulubi ay may binanggit na pangalan. Sabi po sa sulat sa Pahayag, Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 13, sabi po rito, sa naging pangitain Apostol Juan, sa mga talatang sumusunod ay, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po walang pangalan si rich man dahil sa kapahamakan siya napunta o mapupunta. Hindi nakatala ang kanyang pangalan sa tinatawag na aklat ng buhay ayon sa aklat ng Pahayag na naging pangitain ni John the Beloved. Si Lazaro ay may pangalan dahil sa buhay na walang hanggan siya napunta kasama si Abraham at ang mga naligtas. Ang tinatawag na Hades sa bagong tipan o Sheol sa lumang tipan ay daigdig ng mga patay o world of the dead. Ulitin ko sa talatang 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingalang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Tanong ko kanina ay, anong pagkakahintulad mayroon silang dalawa? Kung bakit sila magkasama pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Matagal na pong patay sa pisikal si Abraham, nasa lumang tipan pa siya nakatala. Anong pagkakahalintulad mayroon? Si Lazaro at si Abraham, bakit sila magkasama pagkatapos nilang mamatay sa pisikal? Alam natin na si Abraham ay nabuhay na isang mayaman. Una, naging mayaman sa pinansyal at material na bagay dahil pinagpala siya ng Diyos. Pero naging mayaman din siya sa kanyang naging relasyon sa Diyos. Sabi ni Pablo sa Roma 4:11, para kay Abraham ay, kaya't siya'y naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Iniwan ni Abraham ang kanyang mga naging kayamanan dito sa mundo, pero naging matuwid siya sa mata ng Diyos nung siya'y nabubuhay, kung kaya't naligtas siya. At ang pananampalataya sa Diyos, ang pagkakapareho o pagkakahalintulad nila ni Lazaro, kaya sila magkasama pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Bagamat namuhay na isang pulubi noon si Lazaro. Lazarus' life before was physically poor, but he is spiritually rich. Kaya sila magkasama ni Abraham. Doon sila magkatulad. Magkatulad sila ng naging spiritual life.
Si rich man ay rich lang sa mga bagay na material at physical dito sa lupa, pero spiritually empty or poor pagkatapos ng physical na kamatayan, kung kaya't napunta siya doon sa lugar ng pagdurusa. Ulitin ko sa talatang 23, ulitin ko lang po, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Ang talas ng paningin ni rich man na sa kanyang pagtingala na maaaring nasa ibaba siya, ang kanyang kalagayan ay nasa ibaba sa tinatawag na lugar ng pagdurusa at nasa malayo o nasa itaas si Abraham, nakapiling si Lazaro. Si rich man ay nasa lugar ng pagdurusa at si Lazaro nakasama ni Abraham ay nasa lugar ng kaaliwan. Hindi po aliwan, kundi kaaliwan. Nasa lugar ng kapanatagan, nasa lugar ng kaligtasan. Makikita natin po dito, nagising ang isip ng lalaki sa lugar ng mga patay o Hades o Sheol, o world of the dead, pagkatapos na mamatay. Ang binanggit lang po kay rich man ay namatay rin ang mayaman at inilibing. Hindi po mukhang natutulog lang. Gising na gising ang kanyang isip. Nararamdaman niya ang lahat sa lugar na iyon ng pagdurusa na naging kapalaran niya pagkatapos ng kamatayang pisikal. Linawin ko lang po na hindi porket mahirap ka ay ligtas ka at hindi porket mayaman ka ay nasa kapahamakan ka. Hindi po batayan ang kalagayan ng tao dito sa mundo sa magiging kalagayan mo pagkatapos ng pisikal na kamatayan. Ulitin ko lang po na si Abraham ay naging mayaman sa naging pamumuhay dito sa lupa dahil pinagpala siya ng Diyos. Pero naging mayaman rin ang kanyang naging pananampalataya o relasyon sa Diyos. Ang desisyon mo dito pa lang sa lupa, sa pamamagitan ng pagpili ang magdadala sa iyo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. O kung ang pipiliin mo ay kapahamakan dahil tinanggihan mo ang iniaalok ng Diyos na kaugnayan o relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa pagmumulat sa amin, pagtuturo sa amin, pagpapaalala sa amin. Physically, may hangganan ang buhay namin dito sa lupa. At habang nandito po kami sa mundong ito, Panginoon, marami kang mga mangangaral, maraming tagapagturo ng katotohanan sa pamamagitan po ng Biblia. Ang patuloy, O Diyos, na umaabot sa amin at sa iba't ibang karanasan po namin, Panginoon, may mga tao kang ginamit upang makakilala kami sa inyo at tinanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Kaya't meron po kaming katiyakan ng pangako po ninyo ng buhay na walang hanggan. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa pagtagpo sa amin ng inyong pag-ibig upang patuloy naming maranasan ang buhay na ipinangako po ninyo, O Diyos. At hayaan nga po ninyo, O Diyos, na ang piliin po namin ay kayo na buhay at buhay namin maging sa walang hanggan pagkatapos ng aming pisikal na buhay dito sa lupa. Salamat po aming Diyos sa pagpapaalala sa amin, Panginoon, at maging sa mga mananampalataya po ngayon, O Diyos, na patuloy mong nilalagyan ng burden, ng passion sa puso nila kung paanong nakilala ka namin, Panginoon, na nag-alok sa amin ng pagmamahal at ng buhay na walang hanggan. Patuloy, O Diyos, na idinadalangin at inilalapit namin sa inyo, maaring isa sa aming kapamilya ay nangangailangan po ng kaligtasan mula sa inyo, Panginoon. Maaring ang mga kaibigan namin, O Diyos, na aming kakilala, hindi pa nila kayo kilala o tinatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, dinadalangin at inilalapit po namin sila sa inyo, Panginoon, na hindi po matatapos ang buhay nila dito sa lupa, dito sa mundo, na hindi kanila tinatanggap bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas, Panginoong Jesus. Panginoon, dalangin din po namin
ang patuloy na mga mangangaral na tinuturo ang katotohanan, O Diyos, ang mga misyonero, ang mga misyonera, Panginoon, na patuloy na dinadala ang mabuting balita ng kaligtasan. Patuloy mo silang gamitin at kasangkapanin, Panginoon. At maging ang mga anak mo, O Diyos, kahit sila na simpleng nagbabahagi ng inyong salita, Panginoon, gamitin mo ang buhay nila na mapaalalahanan ng tao na mayroong kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sa inyo, Panginoon, ay dinadalangin namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa gabay ng banal mong Espiritu, na gamitin mo ang aming mga buhay, O Diyos, na pagyamanin din po namin ang aming relasyon at kaugnayan sa inyo sa pamamagitan ng inyong mabuting balita. Dalangin po namin ang lahat ng ito, kalakip ang pagpapasalamat at pagtitiwala. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, ito po ang aming dalangin. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa iyo at patuloy na mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at patuloy kang bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.